Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Muli po isang masaya at mainit na pagbati mula po dito sa Pilipinas. Ito ang special edition, special segment ng Ang Pilipinas Ngayon. Ako po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin kanina si Miss Stephanie Vicente. Sa pagkakataong ito, mga kababayan, ito'y merong panibagong lumabas na resulta na survey ang ating mga kasamahan mula sa Okta Research Survey. Ito po yung kanilang isinagawang tugon ng masa survey o TNM na isinagawa nila noong pong August 28 to September 2, 2024. At batay po dito sa lumabas na tugon ng masa survey na isinagawa ng Okta Research noong pong August 28 to September 2, lumalabas po na lumalaki pa o nadagdagan pa, tumaas pa. Ito pong pagtingin ng ating mga kababayan sa partidong kanilang sinusuportahan. Lalo-lalo na dito po sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para makakuha po tayo ng detalyeng sagot tungkol dito sa tugon ng masa survey ng Okta Research, kasama po natin sa mga oras na ito ang isa po sa mga pinagkakapitagan natin. Pagdating po dito, sa usapin ng mga survey sa Okta Research, walang iba kung hindi po ang ating pong butihing Professor Ranjit Rai. Magandang umaga po, Professor Rai. Si Ray Sampang ulit ito sa programa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang umaga, Manong Ray, at sa lahat po na nakikinig sa atin dito sa Pilipinas at around the world. Ayan, siguro itong ating mga kababayang overseas Filipino workers, maging ating mga kababayang Filipinos working and living abroad, ay magtatanong, tungkol saan nga ba itong isinagawang latest tugon ng masa survey ng Okta Research, Prof. Rai? Okay, nagsagawa ang Okta Research ng malawakang survey. Hindi lang to, marami hong parte ang survey. May sa socio-economic, may political, meron tayong mga specialized questions sa West Philippine Sea, sa national security. Lahat ho ng probes na yan ay binibigay namin sa publiko, no? Kasi yan ay public service po ng Okta Research. Ang Okta Research ay non-partisan. Ito hong survey na pinapalabas namin sa publiko, non-commission to. Ibig sabihin, wala ho nagbayad. Kami ho, dahil sa marami sa Okta Research ho, ay faculty sa UP rin at gumagawa ng research. Isa sa amin mga tanong, wala ho tayo kasi mga political parties talaga na in the true sense of the word. No? Meron tayong mga parties on paper. Pero ho, mga kababayan natin, hindi ho sila nag-identify sa mga political parties natin. Nag-identify sa mga pamilya. So nagtanong ko ano ba? Etong tanong na, alin sa sumusunod ang pinaka naglalarawan ng sinusuportahan ninyo sa politika? Napakasimpleng tanong. Diba? It's a political preference survey. O preference na, sino bang maganda sana kung may Republican o Democrat. Kaso wala eh. Ang kaso, yung iba-ibang partido, hindi mo alam kung sino talaga. No? So, ang tinanong namin, mga pangalan ng mga malalaking pamilya dito. At so, sinagawa namin yung survey ito, first quarter, second quarter. Ito na ang pangatlong beses namin tinanong sa bayan itong mga tanong namin. Ano ang pinaka-naglalarawan ng sinusuportahan ninyo sa politika? At lumalabas ho na 38% ng ating mga kababayan ay nagsasabing they support the Marcos administration. Actually, the question is they support Ferdinand Marcos Jr. and the administration. Ako ay pro-Marcos. So, klarong-klaro sa mga tinatanong namin na pinakategorize namin sila. Pro-Marcos. Tinanong rin siyempre namin yung pamilya ho ng ating Vice President, no, si VP Sara, yung Duterte family. Ako ho ay sumusuporta sa Duterte family at sa kanyang political alliance. Ako ay pro Duterte. So ang lumalabas ho, ang pro Marcos ay 38%, tumaas ho siya ng 2 points, 2%. Malaki po yan although hindi siya nasa margin of error siya. May pagbabago siya bahagya. Pataas yung trend niya. Yun ang importante. Yung final numbers, 36, 38. 36 siya last quarter, na yun 38. Bagamat maliit lang, 2% lang ang tinaas, yung trend niya po, yung direction niya, pataas po. Okay. Upward trend. Upward trend. While those naman dun sa pro Duterte, yung sinasabi, pinaka naglalarawan ng kailang sinusuportahan ay
sinasabi nila mas pro Duterte sila, ay bumaba ho from 20% nung first quarter. Ngayon po ay 15% na lang po siya Okay. sa third quarter. So yan ho, yung trend niya, bagamat maliit lang ang pagbaba ng second quarter. Yung second quarter 16 siya, ngayon 15. But mababa ang kanyang national, sa national level, yung pagbaba niya. Doon ho sa Class E, and may meta A, B, C, and E, no? Yun sa mga pinakamahihirap nating kababayan, bumagsak po yung suporta doon by 11%. Wow, 11%. Malaki yun. Malaki yun. Actually, dahil kasi na-maintain nila yung mga numbers nila sa Luzon, Visayas, Mindanao, tumaas sila ng bagya, no, sa Class A, B, C, na-offset, no, yung impact ho ng pagbagsak sa Class E. So yun ho, yung yun ang sa mga findings. Isa pang importanteng finding namin, Manong, is that 26% ng ating mga kababayan ay masasabing independent. Hindi ho sila pro Marcos, hindi ho sila pro Duterte, hindi rin sila pro opposition. Okay. So parang ano to? Sila po ay independent. Parang undecided itong mga ito. Hindi sila undecided ho, yun ang posisyon nila. Wala sila dun sa wala lang talaga silang pinipili, independent. Pinipili dun sa binigay naming categories. Meron ho kaming category para sa opposition. Yung definition of opposition, syempre, nilarawan namin yung mga important figures sa traditional na opposition, sila VP Leni, si Ma'am Sa, Senator Risa, andyan yung Liberal Party, yung mga movements gaya ng Dilawan, ganyan. So, sa mga sumagot dun, klaro sa kanila na yung opposition na intindihan nila, ito yung traditional na opposition. Yan ho, tumaas from 5% nung second quarter to 7%. May plus. Sila ho actually ang isa sa pinakamalaking gainers ngayon sa survey. And lumakas ho sila sa ABC, sa Class ABC, lumakas ho sila sa National Capital Region. So, anong implikasyon ng survey na to? Ito kasi ho, ang kadalasan may trust and approval tayo ng presidente. Iba ang tanong doon eh. Kung ano yung trust and approval rating ng vice president, ng president, speaker of the house. Ito ho, tinatanong natin, ito preference po sa politika. And maganda i-monitor rin to, lalo na ngayon bago sa kampanya, the administration, and also for the emerging opposition, kung sino man sila. Kung yung brand ba nila ay may nag-identify, may sumusupport. Yes. Yun ho yung yun ang now for the administration, syempre nasa administrasyon naman sila, hindi naman sila tatakbo for election. Importante rin to kasi marami silang pinalalabas na programa. Marami pinapalabas na na mga initiatives. Kailangan lang i-sure kung talagang may impact sa mga tao. Isa ito sa mga measures. For example, yung media work ng president. Yes. Yung pagpapakilala niya sa mga programa, sa mga hangarin at saka pangarap niya para sa tao. Ito ho, maganda hong basehan to na yung brand, marami ho nag-identify ngayon. Alright. Now, importante note kasama to sa maraming probes, no, na despite the fact na naghihirap ang karamihang Pilipino, mahirap na hirap, no, dahil sa presyo ng bilihin, dahil sa kulang ang kinikita, at dahil mahal ang pagkain, nakikita namin yung upward trend, positive pa rin. So, ibig sabihin, may mga programang ginagawa yung Pangulo ngayon at yung kanyang kabinete at saka ang kanyang overall administration sa second at saka third quarter na pagpataas suporta sa kanya. Prof. Rai, matanong ko lang, is this upward trend, although nabanggit mo nga na maski na maliit by percentage, but is still an upward trend? Itong upward trend na to para sa Marcos administration, is this normal ngayong nasa midterm na siya ng kanyang administration? Ibig sabihin, yung iba bang mga administration when it comes to sa kanilang midterm, tumataas din ba o bumababa? Well, doon sa Okta Research data, meron kaming data hanggang kay President Duterte lang. Actually, nung kay President Duterte, mas mataas pa po. Mas mataas pa. Until COVID po, yung alam naming data, at least kasi 2019 kami. So, tapang COVID, meron na kaming data on the national government. Pag kukumpara mo dito, mataas po yung last administration. No? Pero ho, pang circumstances rin nun, and in fact, even all throughout COVID ho, medyo na-sustain yung tawag natin very good ratings administration Duterte.
Now for the president, for the current administration, I think this is still very positive ho kasi grabe ho yung challenges Mhm. na namana ng administrasyon na to. Grabe ho ang challenges sa na binigay ng global recovery Yes. sa ating ekonomiya. Mhm. Grabe rin ho yung challenges na na create dahil sa mga global instabilities, no, both economic and political around the world, lalo na dun sa issue ng bigas, food security, at of course syempre alam mo, challenge talaga yung current structure ng ating food, no, food industry, Yes. no, kasi Mhm. maraming Mhm. cartel, maraming mga Mhm. monopolies. So yan ho, despite all of that, despite all of these challenges, high prices, stagnant wages, and high food prices in particular, maganda na tong senyales na yung mga programa ng administrasyon ay nakikita ng mga tao at they're preferring the administration more and more. All right. Now, of course, weaponize to ng mga iba, yun naman ang hindi namin hangarin. Mhm. Ang hangarin ay makita yung impact ng lahat ng nangyayari on certain brands. Kung iipin natin yung Marcos at yung administration ng isang brand, yung emerging opposition dominated by the Dutertes, mukhang yun ang pwesto nila. Ito yung brand nila. Tapos yung traditional na opposition, nakikita yung tumataas na rin, no? Pero importante i-note dito, karamihan ng Pilipino politically independent po. Marami ho, more than 40% po. So, maganda rin yan, magandang impormasyon yan doon sa mga balak tumakbo na bukas pa ang mga sentimiento, bukas pa maraming nating kababayan sa bagong politika, sa progresibong politika, sa good governance, no? Na maaaring maging plataforma ng maraming mga progresibong kandidato na nag-file na ng COC. So, nababanggit mo, Prof. Rai, na itong pagtaas, although 2% increase mula doon sa previous TNM survey nung last March 2024. Pero itong 2% na to, if we're going to quantify this, malaki to by volume. Tama ba ako doon? Malaki siya, alam mo, yung 2 at saka 3, ang significant kasi sa Okta is at least 5% yung pagbabago sa base number, no? So, for example, tingnan natin ho from the long view. From January, 31% ang pro Marcos. Ngayon, 38%. Laki. Huwag natin tingnan quarter per quarter. Tingnan natin yung kabuuan, yung trend. Doon makita, pataas po yung trend. In a time, very challenging for many Filipinos. Ayon sa mga survey namin. Maraming nagputom, maraming nagsasabi na mas mahirap sila ngayon. Okay? Pero, nakikita natin may improvement from second to third quarter dun sa poverty and hunger studies natin. And nakikita rin dito sa preference survey. So, ito, doktor ng mga ayudang binigay ng gobyerno, tulong sa mga komunidad, okay, yung mga polisiya siguro, pero largely programa to eh. Kasi makikita nyo, dun ho siya malakas, dun sa Batang Luzon, dun sa NCR, at importanteng i-note, tumaas sila sa Visayas. Okay. So maraming mga programa, kasi marami rin naapektuhan komunidad doon eh. Nung first quarter sa El Nino, tama, La Nina pala, no? O maging dito Tama sa El El Nino. Nino pala, sorry, El Nino. Okay, and maraming mga programa inulunsad doon para tulungan, no, sa Mindanao at saka Visayas. At nakikita na natin itong epekto, pataas ng pataas yung preference, no? And Of course, the probes, trust and performance, lalabas rin yan soon. Meron kaming ginagawa. By the end of this week, lalabas namin yung studies namin. Yan. alright. Nabanggit mo yung mga ayuda, mga tulong ng gobyerno, ng administrasyon, lalo na sa mga naapektuhan ng mga natural calamities like, for example, yung El Nino. Tapos meron pa to, di ba? Pinaghahandaan din yung La Nina. Ilang bagyo na rin ang dumaan sa atin na talaga nakaapekto sa atin, both sa infrastructure and sa agriculture. Pero tuloy-tuloy pa rin yung ayuda. Meron pa tayong nalalabing last quarter for 2024. Do you think itong last quarter na to will even propel itong survey na ito in favor of the brand na sinasabi mo nga for the Marcos administration? It's possible po. Hindi naman kasi crystal ball to na mapwede natin. Pero so far sa trend, pataas po siya. Yun. So ibig sabihin, alam mo, yung nagsimula tayo sa taon, ang hirap po ng sitwasyon for most Filipinos. Yes. So ibig sabihin, it's easing.
So, consistent rin yan kasi yung jobless numbers namin for the third quarter, bumaba rin po eh. Yung self-rated poverty, bumaba ng bahagya, bumaba rin yung hunger ng bahagya. So, ibig sabihin, consistent po yung probe doon sa nakikita namin. So, ibig sabihin, if the government keeps its eye on the ball, focus siya on development, focus siya on implementing yung mga development programs na lalo na para sa mga mahihirap, ay hindi nakikita ang bababato. On tuloy-tuloy. Lalo na ho, malaking bagay ho yung pagbaba ng bahagya sa presyo ng bigas. Ang laking bagay ho. Hindi ho natin pwedeng ibaliwala yung intervention ng gobyerno. Bagamat hindi siya, how you say, it's a stopgap measure, hindi siya talagang pangmatagalan na solusyon. Yung pagbaba ng taripa, sana ho lalong bumaba yung ating presyo ng bigas. Kasi mukhang malaking factor yung pagtaas dahil dyan sa bumaba ng konti yung presyo ng ibang pagkain natin, no? Ibang bilihin. Yung economy, based on PSA, bumaba doon ng yung ating inflation, and lahat yan nakakatulong ho for sustaining a upward trend. Alright. Kapansin-pansin, nabanggit mo to, Prof. Ryan, no? Yung among socio-economic classes, yung mga adult Filipinos who identify themselves as pro-Marcos ay primarily supported by Class E with 40%, closely followed by classes A, B, C, and D, both with 38%. Sa kabila, ito nga pinag-usapan natin kanina pa, sa kabila ng mga hamon sa buhay, yung mga problema, bilihin, ngayon patuloy pa rin ngayon tulad niyan, magtataas na naman ang presyo ng produktong petrolyo by tomorrow, ang laki. So may epekto pa rin yan dito sa maaring malaking epekto. May epekto talaga yan, no? May epekto talaga, napakalaki. Pero yung Class E for one quarter, nakita niyo ho, consistently since the first quarter ho, lahat ho ng programa ng gobyerno nakatuon ho sa Class E. Yung ayuda, yung pagbigay ng suporta, yung pagbigay ng mga pag-fund ng mga pro-poor programs kaya na PPP, nakita nyo ho, from 25% nung second quarter, June 2024, ngayon 40%, 15% ho ang tinaas. 15, hindi ho loko. Talagang malaki ho yung epekto ng mga programa na makakalutas ng kahirapan at kagutuman. No? Nakikita kagad yung epekto. Ano lang, quarter per quarter ho, laki kagad ng impact. So, dalawang quarter ho na talagang nakapokus yung gobyerno doon sa pagbigay ng ayuda, hindi lang sa pagbigay ng ayuda, pag-provide ng mga programa para sa ating mga mahihirap na kababayan. Okay. Ito yung epekto. Alright. Nabanggit mo, Prof. Ray, dito sa Visayas, kinakitaan ng pagtaas ng bilang ng suporta sa Marcos brand, sa Marcos administration. Bukod sa Visayas, ano pa yung iba nyo nakitang sumunod dito sa Visayas, Prof. Ray? Actually, ang pinaka-significant para sa amin yung sa Visayas, may konting nominal change sa Balance Luzon na mataas na rin naman po, 42 to 43% sa Balance Luzon. Ang importante ho ay bumagsak ho dito sa sa NCR ng 1 43, 42, pero very minimal, di ba? Ang pinaka-importanting tingnan natin dito yung sa Visayas po, plus 5. So yan, significant po kasi lampas sa margin of error na plus minus 3. Ito 5% improvement sa Visayas. So yung nakikita natin kung saan focus yung gobyerno, saan siya nagbagsak ng maraming resources para sa ating mga mahihirap na kababayan. Doon kaagad makikita kagad yung epekto ng programa o instant kaagad yung yung support, tumataas talaga. Now, it took some time, it took about a quarter bago makita yung effect ng mga programa. Pero makikita niyo ho na grabe ho yung effect dito. So sa Visayas dramatic 55%. Pero ang pinaka-dramatic para sa akin yung sa Class E ho. Overall plus 15%. So yung mga dapat tulungan na ating gobyerno natulungan at nakita nila at yan, pinapakita nila yung suporta nila dyan. Ayun. So at least makikita natin talagang bagamat may mga naririnig tayo, Prof. Ray, na mga mga reklamo,
coming from different corners ng ating society regarding dito sa dinaranas nilang sabihin natin kahirapan, mahal na presyo. Pero yung ayuda, yung assistance ng gobyerno naramdaman ng Class E. Kaya ang laki ng suporta, ang laki ng pagtaas sa trend. Taas. Malaki. Alright. Pero Ito. of course, obviously the job is not done. Syempre, ganito napakaliit pa ng pagbabago. Marami pang problema. Tuloy-tuloy pa rin ang hamon ng kahirapan at ng kagutuman. So kailangan talaga mag-focus ang gobyerno hindi sa politika pero sa serbisyo and yun yung siguro message nitong survey. The more the government undertakes and implements its proper programs and initiatives, the more people will continue to support the administration. And magandang capital to or political capital para sa mga susunod nilang programa, sa mga susunod nilang hakbang. Mahirap ang sitwasyon ng bansa kasi nakatali tayo sa ekonomiya ng buong mundo at yung ekonomiya ng buong mundo right now medyo uncertain, although nag-ease na ang inflation pressures ng konti dahil sa ginawa ng ating central bank, pero at sa mga pagbabago sa US rin, hindi natin hindi tayo maka-forecast ng matagalan na kasi nga gaya nga may gulo sa Middle East, tataas na naman presyo ng ng oil, papasok tayo sa bear months, malamig sa Europe yan, so tataas ang demand para sa petroleum, so tataas na naman yan. Pag tumaas yan, naapektuhan tayo sobra-sobra. So kung anong pwedeng gawin ng gobyerno para maibsan yung kahirapan na siguradong mararamdaman ng ating mga kababayan, malaking bagay. Nakikita naman dito yung suporta nila lalong lumalakas para sa administrasyon pag tumutulong talaga ang administrasyon at ginagawa yung dapat niyang gawin. Alright, Prof. Rai, my last question for today. Sigurado ito maririnig mo na naman sa iba't ibang sulok ng ating lipunan. Ito, sasabihin, nako, survey na yan, baka mamaya commissioned naman yan ng administrasyon o commissioned ng isang politiko. Once and for all, lagi naman sinasabi ng Okta Research, ano ang lagi nyo sinasabi sa mga ganitong klase ng mga reaksyon o palipad hangin kapag may mga ganitong klase ng survey, lalo na kapag pumapabor sa isang brand o sa isang political party? Unang-una, non-partisan ng Okta. Hindi kami kasama dyan sa away politika ng mga iba-ibang pamilya, malalakas na pamilya dito sa ating bansa. Ang Okta rin ay non-profit wala akong may-aring politiko sa amin. At ang survey na pinapalabas namin sa publiko ay sigurado kayo non-commission po yan kasi yan ay public service po namin. Alam niyo we-weaponize to ng iba-ibang tao pero ibig sabihin ito, ang Duterte brand relevant pa rin. Nakita nyo kasi may ano pa sila, may 15% pa sila ng vote. Na dapat na alam mo, nakatikim sila ng maraming kritisismo this past 2 quarters, yan pa rin ang nila. Yan pa rin ang numero nila. Pero ibig rin sabihin na marami rin Pilipino ang nag-iisip, ang nag-aangad, ang pilit na may bagong politikang uusbong, na progresibo, na makatao, makabayan, makadiyos. So sa lahat ng itong election season, hindi wag tayo lang puro traditional politics. Doon muna tayo, tumulong tayo sa ating mga kababayan kasi nakikita nila yan At pagka tumulong kayo, susuportahan kayo ng mga yan. Yeah. Last point, ang Okta ay lagi-lagi para sa bayan. Ito kumbaga ba kami messenger lang. Isinasaad lang po namin yung paningin. Okay? Opinion ng ating mga kababayan through the surveys. Yeah. So ito lang open yung amin method, scientific siya, rigorous siya. At kahit sino pwedeng accessible dito sa ating mga datos na to. Ito ay lagi-lagi para sa bayan, para malaman lang natin. Now, hindi lang to puro politika, meron kaming socio-economic, lalabas namin yung poverty at hunger studies namin. Lalabas rin po namin yung mga iba pa namin probes on the West Philippine Sea. So, lagi-lagi yan, naglalabas na kami para lang so the public may know. Yun. Importante yung surveys kasi inaalam natin kung sino tayo kung paano tayo, isa't isa sa atin, ano pananaw niyan ng ating mga kababayan on a range of issues. Now, importante pag alam natin kung sino tayo, mas madali nang sagutin kung saan tayo pupunta, ano ang gusto natin mangyari para sa ating bayan. Yeah. So, ang surveys nakakatulong yan kasi, syempre, kung tatawagin natin mayayaman, lagi naman sila in power,
di ba? Magandang service kasi tinatanong nating regular common Filipino, anong tingin niya sa issue? Yes. Di ba? Yes, yes. At sana maging guide yan. Snapshot naman to, guide lang ito para sa ating mga decision makers, lalo sa government. No? Last point, ito ay numbers, hindi permanente to. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Ito ay trend lang as of the moment. And natin yung susunod na survey sa fourth quarter po. Pero ang nakikita ko dyan, Prof. Rai, is ganito eh. Unti-unting namumulat ang mata ng ating mga kababayan. Na Tama. tulad na sinabi mo, may bagong pumapasok na uri ng politika, ng bagong uri ng administrasyon, ng bagong uri ng pagsisilbi. Unti-unti, it might not be that fast as we wanted to or others might want it to, pero unti-unti, dahan-dahan. At the end, mamumulat na ng gusto yung mata ng ating mga kababayan kung sino ba ang dapat, sabi nga, quote-unquote, brand na dapat nilang subaybayan dito sa politika dito sa atin. Plus, katulong mo kami, Prof. Rai, at ang Okta Research. Katulong mo ang Radyo Pilipinas para sa paghahatid ng mga resulta ng mga survey na ito para maipahatid natin sa ating mga kababayan. Hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas, kundi sa labas ng bansa para sa ating mga overseas Filipino workers. Sapagkat ang ating mga OFWs, gutom yan sa informasyon, lalong-lalo na sa mga ganitong klase ng survey. They want these surveys na makarating sa kanila para maski na nasa labas sila ng bansa, they could decide and probably could also tell their relatives dito sa Pilipinas, o itong survey ng Okta lumabas, ganito, updated sila, di ba? Dito sa mga survey. Tama po yan. Alam mo po, maraming salamat po sa inyo, sa media, kagaya ninyo na binibigyan nyo kami ng pagkakataon na ma-share ang aming mga survey results para sa bayan lagi to. At siguro lagi-lagi natin tatanggapin, i-remind yung ating mga sarili na what we do as individuals, as citizens, is more important than anything government does. No? Ngayon, tayo dapat talaga, we have to be our brother's keeper. Tulong-tulungan. Yung argumento na we're all in this together is still better than we're on our own. Sa ating current situation, we need to help government, and that means also criticizing government kung kailangan i-criticize yung government para malaman nila. Okay? And through surveys, nalalaman ng gobyerno, ay, pag gumawa pala tayo ng mas mabuti at mas magandang programa para sa mahirap, tingnan nyo So, kailangan the government should be told through surveys, ito yung tamang gawin. Tulungan natin yung mga pinakamahihirap, yung faceless, yung voiceless, yung powerless sa ating lipunan. And it will come out in the surveys. Now, last point, ang government naman is not here to be popular. The government is here to do the right thing. And what the surveys are saying is that right now, it's doing the right thing by helping the poor, the powerless, and the faceless in our society. Parang yan, Prof. Rai, ilapit mo ang gobyerno sa masang Pilipino. Magsagawa ka ng totoo, makatao, totoong serbisyo publiko para sa kanila. Maraming salamat, Prof. Rai, sa oras na ibinigay mo dito sa ating programang Radyo Pilipinas sa Ang Pilipinas Ngayon program. Thank you very much, Prof. Rai. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Ang ating pong butihing ika nga po dito si Prof. Rai, si Prof. Ranjit Rai ng ating Okta Research at tungkol dito sa pinaka-latest na tugon ng masa survey. And of course, nasubaybayan po ninyo. I hope yung ating mga overseas Filipino workers, maging ating mga kababayan Pilipino nakikinig dito sa Pilipinas, nasubaybayan po ninyo yung mga pahayag ni Prof. Ranjit Rai. It's eye-opening. Eye-opener, di ba? Totoo. At sabi nga ni Prof. Ranjit Rai, dapat ibaba o yung ipagpatuloy yung mga programa para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong ng gobyerno. At nagre-reflect dito sa survey na ito. It's an upward trend. Upward trend ang key doon. And if the government can sustain this, who knows? Pagdating ng medyo magiging political na ako dito. midterm election hanggang sa national election, who knows, it might pay off, di ba? Para sa kanila. And of course, syempre, yung sinasabi nating ilapit sa taong bayan ang serbisyo ng gobyerno tulad ng ginagawa ngayon ng Administrasyong Marcos Jr. through honest to goodness public service.
Sa ngalan po ng ating mga nakasama, lalo na sa ating Octa Research si Professor Ranjit Rai, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa special edition na ito ng Ang Pilipinas Ngayon. Back to you, Step. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.